Shira POV. Napabalikwas ako ng bangon, matapos akong dalawin muli ng panaginip na iyon. Tagaktak ang pawis ko kahit pa malamig ang buga ng aircon dito sa aking silid. Habang hinahabol ko ang aking hininga, ay napapikit ako ng mariin at kinuyam ang aking mga palad. Pilit kong kinalma ang aking sarili. Sa tuwing dadalawin ako ng panaginip na iyon ay bumibigat ang pakiramdam ko, at nawawala ako sa wisyo, kaya kailangan kong mapakalma ang aking sarili, dahil hindi ko gusto ang magiging epekto nito sa akin. Napasulyap ako sa orasang nasa gilid ng aking kama. Alas 5 na ng madaling araw, at kahit kapos pa ako sa tulog dahil sa kakatapos lang na misyon ko sa Singapore, ay nagpasya na akong bumangon. Kailangan kong maligo para maibsan ang galit na unti-unting bumabalot sa pagkatao ko. Matapos ang panaginip na iyon, pagkatapos kong maligo ay dumiretso na ako sa ibaba. Naamoy ko na ang aroma ng kape na nakasalang sa kalan, na siyang paborito naming lahat sa bahay. Sumilip ako sa kusina at nakita ko doon si Mama Annabel, ang taong pinagkakautangan ko ng loob. Ang taong nagligtas sa akin, sa bingit ng kamatayan. "You're early." Anito na tila naramdaman ang presensya ko sa kanyang likuran. Hanggang ngayon ay hindi ko malaman kung paano iyon nagagawa ng inainahan ko. "Malamang na naginip ka na naman," sabi ni Manang Victoria, ang kasambahay namin sa bahay. Siya ang nag-alaga sa akin at sa 3 ko pang kasama, na lumaki sa poder ni Mama. "Sana'y natulog ka pa, ilang oras ka palang nakatulog buhat nang dumating ka." Dagdag pa nito, "Hindi na din ako makakatulog, alam naman po ninyo yan, Manang." Sagot ko, habang kumukuha ako ng tasa para sa aking kape. Nakaupo na ako at umiinom na ng kape, nang may inilapag na isang clear folder si Mama sa mesa. Nagtaka ako dahil karaniwan, kapag ganitong galing kami sa misyon, ay hinahayaan muna niya kaming magpahinga bago isabak sa bagong lakad. "Your next mission, Shira," sabi nito sabay turo sa folder. "Annabel." May pagtutol naman sa tinig ni Manang Victoria, pero hindi naman nakinig si Mama. "You've waited long enough for this, Shira." Nakataas ang kilay na sabi niya sa akin. "Nandyan sa folder na yan, ang taong magiging tulay mo para makalapit ka sa taong matagal mo nang hinahanap." Agad kong binuksan ang folder, dahil may ideya na ako kung ano ang ibig sabihin ni Mama Annabel. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba at tuwa, dahil sa wakas dumating na ang oras na pinakahihintay ko. Bumungad sa akin ang larawan ng isang lalaki, na sa tansya ko ay nasa mid-30s. Clean-cut ang itim na buhok nito. Bumagay ang makapal at pormadong kilay nito sa kanyang mga mata, na tila ba malalim kong tumingin. Matangos ang ilong, at mapula ang kanyang mga labi, na tila hindi man lang ngumiti sa larawang ito. "What the?" Banitin ko ang dapat sana'y sasabihin ko, nang na-realize ko na pinupuri ko na ata ang lalaking ito. "Nathan Escalantes," pagpukaw ni Mama sa nakalutang kong utak. "Escalantes?" Tanong ko at tumango lang si Mama sabay higop ng kape niya. "As I've said, siya ang gagamitin mo para malaman mo kung nasaan ang ama niya." Masyadong mailap ang matandang Escalantes, at wala man lang makalapit sa kanya sa mga tao ko, kaya hindi natin siya mahanap, mahabang paliwanag ni Mama. Nanatiling nakapagkit ang mga mata ko sa larawan. Hindi ko alam, pakiramdam ko, ay hinihigop ako ng mata ng lalaking ito, para matagal ko siyang titigan. "Napasundan ko na yan sa 3 kasamahan mo, at may plano na sila kung paano kayo makakalapit sa kanya." Dagdag pa ni Mama. "Salamat Mama," sagot ko sa kanya. "Consider that as my parting gift iha." Anito na may ngiti sa mga labi. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya. "Kung matapos mo man ang misyon o hindi, papalayain na kita. You can do whatever you want with your life." She smiled kaya hindi ko mapigil ang maluha. Lahat kami na kabilang sa organisasyon, ay gusto din maranasan na maging malaya, at magawa ang aming gusto. May mga pangarap din kami na ninanais na matupad, at magagawa lang namin iyon kapag pinakawalan na kami ng grupo. "Shira, kilala ko na kung kanino ang matinis na boses na iyon. We miss you, Sisi." Dagdag pa niya sabay yakap sa likuran ko. "Ang ingay mo, Tanya." Natatawang sabi ni Mama sabay iling. "Sorry na Mama, namiss ko lang po si Shira, tagal naming di nagkita."
Sagot ni Tanya, na hindi maalis ang yakap sa akin. Sa aming apat kami talaga ang close nito. O siya, maupo na kayo, at maghahain na ako para masimulan nyo na ang trabaho nyo. Utos ni Manang Victoria sa mga bagong dating nakasamahan ko na sina Tanya, Nadia, at Hazel, na mga kasapi ng organisasyon, kilala kami bilang Amor Cuatro. Kami ang pambato ni Mama Annabel sa mga misyon, na dumaan sa ilang taong mahirap na pagsasanay. May kanya-kanya kaming abilidad at trabaho sa grupo. May kanya-kanya ding kwento ang buhay naming apat, at iisa lang ang tumulong sa amin, si Mama Annabel. Gabi na nang lisanin namin ang bahay ni Mama. Sa isang condo unit sa Makati kami tutuloy para mas maging malapit kami sa target, dahil nandito sa Antipolo ang tinutuluyan naming bahay. Let the games begin. Ani Nadia na kasalukuyang nagtitipo ngayon sa kanyang laptop. Sa aming apat siya ang bihasa sa usapang teknikal. Magaling siyang manghak ng mga system, kung kinakailangan, at siya ang nagsisilbing mata namin sa bawat misyon. Tara na Shira, sabi naman ni Tanya, na inaayos ang suot niyang damit sa harap ng salamin. Na-track na ni Nadia si Loverboy. Excited ka? Tanong ko dito matapos kong itali ang aking buhok, into a high ponytail. Nakasuot ako ngayon ng black, leather, mini dress na litaw ang likod. Tinernuhan ko ito ng high boots na mas nakakadagdag sa kaseksihan ko. Ngumisi lang si Tanya, saka ako hinayla palabas ng unit. Siya din ang nag-drive ng pulang Vios, na pinagamit sa amin ni Mama. We also readied our earpiece na nakatago sa mga hikaw namin, just in case kailanganin. Maingay na ang club nang makapasok kami dito. Palibas sa Sabado ngayon, kaya maraming tao ang gustong magsaya at mag-enjoy sa ganitong lugar. Target spotted, sabi ko habang nakatingala ako sa itaas na bahagi ng club. Nandito nga ngayong gabi si Nathan Escalantes. Nakahawak siya sa railing habang pinapanood ang mga taong pumapasok sa club. Nangho-hunting na ang loko. Komento ni Hazel, napaka-babaero talaga. For sure may isang babae na naman ang luluhan ng dahil sa kanya. Dagdag ni Nadia, I think nakita na niya ako, pasimpleng ani ko, at saka ako lumakad na animoy reyna sa gitna ng mga tao. I can see from my peripheral vision, na ilang kalalakihan ang nakasunod ang tingin sa grupo namin. But I paid attention more on Nathan, na hindi maalis ang tingin sa akin. I smiled. Ito ang kamandag ng Amor Cuatro. Walang sinoman sa lahi ni Adan ang makakatanggi sa amin. Babae ang kahinaan nila, kaya yun ang ginagamit namin para matapos ang aming misyon. Nakita ko ang bakanteng table sa tabi ng mesa nila Nathan, kaya doon ako papunta. Nanatili naman siyang nakatayo na para bang hinihintay niya ang paglapit ko. He smiled, isang tipikal na galaw ng babaerong Hudyo, ngunit nilagpasan ko lamang siya na para bang hangin lang siya. Great girl, nadinig kong sabi ni Nadia sa earpiece ko. Nakuha mo na ang atensyon niya, segunda naman ni Hazel. Tumawag agad ng waiter si Tanya, once we settled ourselves on the couch. This is sure to be one hell of a night. Panay ang tawa ng tatlong kasama ko habang umiinom kami. Nakita daw kasi nila ang reaksyon ni Nathan, nang lagpasan ko ito kanina at hindi pansinin. Pati daw ang mga kasama nito sa lamesa ay nagtawanan sa nasaksihan. First time sigurong maranasan ni Loverboy ang dead man, kaya ayon, parang lumipad sandali ang kaluluwa niya at natulala. Natatawang kwento ni Tanya, I told you, effective ang plano ko diba? Proud na sabi ni Hazel. Babaerong tao yan, lahat ng gusto nakukuha niya. Walang sineseryoso at ang babae, basahan lang sa kanya. Kapag may babaeng hindi yan pinansin, asahan mo magwawala ang ego niyan. So tuloy na ba tayo sa plan A? Tanong ni Nadia, kaya tumanggo ako. We will go as planned. Paibigan at paikutin si Nathan, para makakuha ako ng impormasyon kung nasaan ang hayop niyang ama. Tumungga ako ng alak, at ninamnam ang pagguhit nito sa lalamunan ko. Nang magangat ako ng ulo, ay nagtama ang paningin namin ni Nathan. Ngumiti siya pero tinaasan ko lamang siya ng kilay sabay hablot ulit ng baso, at itinaas sa mga kaibigan ko. Cheers! Hiyaw namin lahat at saka sabay-sabay na tinungga ang tequila. Here he comes. Warning ni Nadia, kaya ko lang napansin na nakaupo na pala sa tabi ko si Nathan.
Hi! Nakangiting bati nito sa akin, pero sinimanggutan ko lang siya. Excuse me. Nakakunot ang noo na sabi ko sa kanya, kaya naman nagulat siya. Ha! I said, excuse me. Ulit ko at mas nilakasan ko na ang boses ko. I just want to introduce myself, nakangiti pang sabi ni Nathan. Nakita ko din na naglapitan na ang dalawa pa niyang kasama sa table, at pawang nakangiti sa amin. Am I asking for it? Sagot ko sa kanya na sinabayan ko ng tayo. Girls, I wanna dance. Medyo nailandian ko pa ang boses ko. Go ahead girl, sabi naman ni Tanya. Excuse me, padarag kong sabi at saka ko nilagpasan, ang mga lalaking halos mapang-angga na ata sa ginawa kong di pagpansin kay Nathan. Pagdating ko sa dance floor ay agad akong nakihalos sa mga taong nagsasayaw. Maharot at mabilis ang tugtog, pero kayang-kaya ko naman yung sabayan. Itinaas ko pa ang kamay ko, at sumabay sa saliw ng tugtog na parang walang pakialam sa mundo. Kinagat ko pa ang aking mga labi, habang gumigiling, dahil alam ko na nakatingin sa akin ang lalaking pakay ko. Naramdaman ko na lang na may pumulupot na kamay sa bewang ko mula sa aking likod. Napangisi ako. Kung sineswerte ka nga naman bulong ko. Humarap ako sa may-ari ng mga kamay na iyon. Matangkad siya at gwapo din naman. Sa palagay ko may lahi itong foreigner, dahil na din sa mestizo features niya. Ikanawit ko ang mga kamay ko sa batok niya, at pasimpleng sinilip si Nathan, na hanggang ngayon ay hindi umaalis sa pwesto niya. Madilim ang mukha nito, at mahigpit ang hawak sa railings habang nakatanaw sa akin. Galit na galit gustong manakit. Sabay tawa ni Nadia sa earpiece ko, pero hindi ako sumagot. You're just in time baby boy. Malanding bulong ko sa kasayaw ko. Bored na ako. Habang patuloy akong gumigiling sa harapan niya. Tuldok, do you want to get out of here? Sagot nito sa akin. Mukhang nadadala na ang gwapong unggoy sa pang-aakit ko. I'm sorry, may mga kasama kasi ako eh. Sagot ko at mas dinaikit ko ang mukha sa pisngi niya. Let's just dance for now, shall we? Tanong ko at pinagbigyan naman niya ako. Kahit malayo ay kitang-kita mo ang madilim na mukha ni Nathan. Natawa ako sa isip ko. Sobrang natapakan ko ba ang ego niya kaya ganun siya? Napangiti ako nang makaisip ako ng kalokohan, lalo pa at nagiging agresibo na ang kasayaw ko. Kung saan-saan na nakakarating ang kamay niya, kaya naman kailangan kong magpigil at baka mapatulog ko ito nang wala sa oras. Do you think my boyfriend will get mad if I kiss you right now? Malandi kong tanong sa kanya habang kagat ang labi ko. Nasa batok pa rin niya ang mga kamay ko at patuloy lang kami sa pagsasayaw. Natawa pa ako nang makita ko siyang namula at nag-igting ang mga panga. Well, normal reaction naman na iyon ng mga marurupok na lalaki. Sanay na ako, dahil kung may itinuro man sa amin ng organisasyon, iyon ay maging mga babaeng kaakit-akit, na hindi kayang tanggihan ng mga kalalakihan. I myself have mastered the art of seduction, at ito ang ginagamit ko para kumagat ang mga lalaking target namin sa bitag. Sa ganitong paraan napapasunod namin sila, at nakukuha ang anumang gustuhin namin, impormasyon man yan o mismong mga buhay nila. Do you really want to do that? Nakangisi niyang tanong. Then why don't you break up with him, and be with me instead? Really? Actually he is watching us right now, bulong ko sa tenga niya, kaya naman agad siyang napalingon. Ni hindi mo kababakasan ng takot ang mga mata niya. I don't really care. As long as you want to come with me, I can fight him till the end. Mayabang na sabi nito. Gusto ko namang matawa pero nagpigil ako, kahit pa naririnig ko na ang tawanan ng tatlo sa earpiece ko. Oh there he is. Sabi ko sabay tingin sa gawin ni Nathan, na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Nagulat ako dahil lumuwag ang hawak ng lalaki sa bewang ko. Escalantes. Is he your boyfriend? Gulat na sabi nito. Yes baby. Why? Kunwaring tanong ko, pero tuluyan na siyang bumitaw sa akin, at kulang na lang ay sipain ako palayo sa kanya. You're crazy. Hiyaw nito saka ito lumayo sa akin. Hey, baby wait. Habol ko sa kanya, at feeling ko talaga matatawa na ako dahil halos magkandara pa siya sa paglayo. Gaga ka talaga. Boses Leon ni Hazel sabay hagalpak ng tawa.
Napailing na lang ako, at saka ako humakbang paalis ng dance floor. Tapos naman akong maglaro, kaya babalik na ako sa lamesa. Hindi pa din nagbabago ng pwesto si Nathan, at tila ba inaabangan pa ang pagbabalik ko. Inihanda ko na ulit ang poker at deadma face ko, nang makarating ako sa taas at hindi man lang siya tinapunan ng tingin. "That's a very dangerous move, miss," sabi niya habang inikat ang alak na nasa basong hawak niya. "You can get yourself in trouble," dagdag pa niya kaya naman huminto ako sa harap niya at humalukip-kap. "Mukha ba akong takot?" Sabi ko sabay iling dito. Napatingin pa ako sa mga kasama ni Nathan, na hindi malaman kung paano pipigilan ang tawang gustong kumawala sa kanila. "Worry about yourself," sabi ko sabay agaw ng basong hawak ni Nathan, at ininom sa harap niya. I even licked my lips while intently looking at him. "Thank you," bulong ko sa kanya sabay balik ng baso sa mga kamay ni Nathan, at ayun na nga, hindi na nakagalaw ang lalaki na kala mo natuklo ng ahas. Well, ahas naman talaga ako. Makamandag na ahas na lilangkis, at papatay sa lahi nila. Pagbalik ko sa pwesto namin ay sinenyasan ko na ang tatlo, at sabay-sabay na din silang tumayo. Sa ngayon ay patikim muna ang ibibigay ko kay Nathan Escalantes, dahil sa susunod na pagkikita namin ay guguluhin ko ang mundo nila. Nathan POV. I slammed my door out of frustration that night, the moment I entered my penthouse. Sobra akong nagagalit, dahil pakiramdam ko ay pinahiya ako sa harap ng mga kaibigan ko ng babaeng, yun. Like what the? In my 32 years of existence in this earth, ay may isang babae pala akong matatagpuan na hindi man lang ako pinansin. Lahat ng babae ay halos itapon ang sarili sa paanan ko, makasama lang ako, pero ang babaeng ito, kakaiba siya. Ni hindi man lang ata naakit sa akin, at baliktad pa ata ang nangyari, dahil ako ang naakit sa kanya. Pakiramdam ko tuloy ay may lahing mangkukulam ang babaeng iyon. Ano ba ang ginawa niya sa akin, at buhat kanina ay hindi ko na makalimutan ang mukha niya. Para akong lalagnatin isipin ko palang ang mukha niya, habang nagsasayaw kanina sa club. Kakaibang init ang nararamdaman ko, sa tuwing may isip ko ang pagtataray niya at ang pagtaas ng kilay niya, na para bang gusto ko siyang parusahan sa kama. Makapagtaray pa kaya siya habang pinaliligaya ko na siya sa kama. Napailing na lang ako. Ngayon ko lang yata naranasan ang magpantasya sa isang babae, na kung tutusin ay hindi ko na kailangang gawin, dahil kung babae lang madami ako niyan. Naputol lang ang pagmumuni-muni ko nang mag-ring ang phone ko. I saw John's name, kaya naman napangisi ako. Just in time. Sabi ko sa sarili ko dahil kanina pa ako nagkaka-hard on sa club, nang dahil sa babaeng yun. Kailangan ko itong mailabas, kaya tinawagan ko si John para puntahan ako ngayong gabi. "I'm at your door," she announced, kaya naman agad kong binuksan ang pinto. I need release, kung hindi mababaliw ako. Moments later ay nasa kama na kami ni Jonah. Game din ito at magaling, kaya naman nag-enjoy ako sa kanya, pakiramdam ko ay sasabog na ako. Hindi ako ganito dati, pero dahil pakiramdam ko ay nakulam ako ng babaeng yun, ay tila agad na akong matatapos, maalala ko lang ang maganda niyang mukha. I was panting pero bakit ganun? Parang hindi man lang nabawasan ang init na kanina ko pa nararamdaman. Nakapagkit parent sa isip ko ang mukha ng babaeng iyon, kaya lalo akong nakaramdam ng inis. Pumasok agad ako ng CR at naligo, sa pag-asang mawawala ang init na nararamdaman ko. Nakarinig ako ng katok sa banyo, kaya agad kong pinatay ang shower. What? Tila inis ko pang sigaw, kahit pa dati naman ay ginagawa na namin itong dalawa. Hindi na nga siya kumakatok dati, dahil hindi ko naman nilolock ang pinto, pero ngayon, ewan ko. Bakit ko nga ba? Can I join you? Malambing na tanong niya, mula sa labas pero di man lang ata ako ginanahan. You can go, Jonah. I wanna rest, utos ko dito habang palabas ako ng banyo. What? Are you sure? Natatawa pang tanong niya sa akin. Alam kong naninibago siya, dahil usually kulang ang 3 rounds sa akin sa isang gabi na magkasama kami. Yeah, just go. Pagtatiboy ko dito, bago ako pumasok sa walk-in closet ko. Asshole. Nadinig ko pang bulong niya, pero hindi ko na pinatulan.
Pakiramdam ko pagod ang utak ko buhat kanina pa, sa kakaisip sa mangkukulam na iyon. Kinabukasan pagpasok ko, ay naabutan ko ang 4 na gago sa opisina ko. Napamura pa ako dahil nakalimutan ko na may meeting nga pala kami ngayong umaga, para sa business na itatayo namin. Pagkaupo ko sa swivel chair, ay inutusan ko agad ang sekretarya ko na ipagtimpla kami ng kape. Tahimik lang sila kaya naman nang mapatingin ako sa kanila, at sabay-sabay silang nagtawanan. Halatang mainit ang ulo ni Escalantes. Pang-asar ni Rickson kaya naman tinitigan ko siya. Masakit ang ulo ko Dizon. Baka gusto mong manahimik. Angle ko sa kanya, pero lalo lang siyang natawa. Totoo ba ang balita? Tanong naman ni Franco. Chismoso din ito ngayon, dahil wala nga pala siya sa club kagabi. Totoo yun Del Rosario. Ano ba akala mo sa amin sinungaling? Singit naman Aljan. Ano bang kalintikan ang pinagkukwento sa'yo ng mga ito ha, Del Rosario? Tanong ko kay Franco, pero tumawa lang ito. Ano ba pakiramdam mo Escalantes? For the first time, may naglakas loob na isnabin ka. Singit ni Kenneth, sabay agaw ng tray ng kape sa sekretarya ko. Sige na, labas na. Utos pa niya dito, naman Escalantes, wala na bang igaganda, yang sekretarya mo? Tukoy niya kay Valin, my secretary. She's an efficient worker you asshole. Aanhin mo ang ganda, kung bobo naman sa trabaho. Sagot ko naman. Hoy wag mo ibahin ang usapan. Pangungulit ni Franco. Ano na, wala akong nararamdaman. Pagtatanggi ko. Pero mainit ang ulo. Ani Kenneth na ikinatawa ng lahat, kaya nginisihan ko lang sila. Makikilala ko din ang babaeng yun. You know me, walang nakakatanggi kay Nathan Escalantes. Sagot ko na lang para matapos na ang usapan. Kilala ko ang mga kaibigan ko. Alam kong kabisado nila ako, dahil sabay-sabay kaming lumaki. Magsinungaling ka sa iba puwera sa kanila. Ika nga nila, isa ang likaw ng bituka namin, kaya alam namin ang takbo ng utak ng isa't isa. Our parents are friends, kaya naman being in the same age level, ay naging magkakaibigan din kaming 5. We studied in the same school from elementary to high school, at dahil negosyante lahat ang mga parents namin, ay puro business course din ang kinuha namin nung college. Now we are managing the companies of our own parents, and we are proud na napalago pa namin ito lalo. We are about to open a new business in the Philippines, kaya naman kompleto kami ngayon sa opisina ko para pag-usapan ito. Okay, so all is set. Nakatawang sabi ni Kenneth nang matapos ang meeting namin. Hoy Medina, magpakain ka naman. Tanghali na kain na tayo. Sigaw ni Aljan kay Kenneth. Bakit ba tayo nagkaroon ng kaibigang buraot? Iling nito habang nakatingin kay Aljan, nakulang sa upuan nito habang nakangisi. Ikaw Velasco, kailan ba kami makakatikim ng libre? Napaka-buraot mo. Napailing na lang ako sa mga kaibigan ko. Kahit medyo may edad na kami, ay hindi nawawala ang asaran at kulitan sa tuwing kumpleto ang barkada, Shira POV. Isang linggo na din ang lumipas, buhat ng unang pagkikita namin ni Nathan sa club, kaya naman inip na ako para sa susunod naming hakbang. Hinayaan ko muna ang tatlo na muling bumalik sa club, gaya ng plano namin at mukhang effective naman, dahil panay daw ang hanap at tanong ni Nathan sa akin. Pilit pa daw niyang inaalam ang number ko, pero syempre hindi naman yun binigay ng tatlo. Ready na ang mga tao natin, saad ni Nadia, kaya naman napangiti ako dahil sa wakas, sisimulan na namin ang susunod na plano. Ready ka na ba, Shira? Tanong ni Nadia sakin, habang patuloy sa pagtipa ng laptop niya. More than ready, sagot ko sa kanya sabay tanong. Nakuha na ba nila? Yup sis, papunta na sila sa dito, sagot niya ulit. Nakaramdam ako ng excitement, dahil tagumpay ang mga tauhan namin na dukutin ng bunsong kapatid ni Nathan, na si Andrea Escalantes. Isa siyang sikat na modelo dito sa Pilipinas, at nagsisimula na din siyang makilala sa ibang bansa. Pinadukot siya ni Hazel, dahil kailangan namin ng mas maraming kapanalig, para mas mapabilis ang pagtupad sa misyon ko. Mas madaming kakampi mas mabuti, sabi nga niya. Si Hazel ang tumatayong leader ng Amor Cuatro, dahil sa aming 4 siya ang pinakamatagal ng kasapi ng grupo. Pamangkin siya ni Mama Annabel, at siya ang maaring magmana ng organisasyon, sa oras na magretiro ito.
Tumayo na ako para simulan ang monthly naming palabas, at pumasok sa isang kwarto, kung saan dadalhin si Andrea. Nandito na kami sa isa sa mga safe house ng grupo, habang hinihintay ang pagdating ng aming panauhin. Sino ba kayo? Pakawalan niyo ako. May halong gigil na tili ng isang babae, na natitiyak ko na ang bihag namin, kaya naman pamwesto na ako sa gilid ng kama at nagkunwaring takot na takot. Hoy babae, tumahimik ka, kanina pa sumasakit ang tenga ko sa'yo. Angle naman ng isa sa mga tauhan namin. Pagbukas ng pinto, ay agad niyang tinulak papasok si Andrea, na nagsimula ng umiyak. Naupo ito sa kama na tila hindi napansin ang presensya ko. Huwag kang umiyak, tila anghel na sabi ko, kaya napalingon siya sa kinaroroonan ko. Kinidnap ka din. Gulat na tanong niya kaya tumango ako, sabay lapit sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya na nanginginig na sa takot, kaya naman medyo nakonsensya ako pero wala nang atrasan ito. Isa pa anak siya ng taong nagpapatay sa magulang ko, kaya dapat walang puwang ang awa. 2 araw na ako dito, pinalungkot ko pa ang boses ko para mas kapani-paniwala. Natatakot ako baka saktan nila tayo. Ano ba kasi ang gagawin nila sa atin? Sabi niya saka uli siya umiyak ng umiyak. Hindi ko din alam kung ano gagawin nila sa atin, pero lakasan mo ang loob mo. Makakaalis din tayo dito pang aalo ko sa kanya. Napangisi ako ng yamakap ito sa akin, na para bang sa akin siya kumukuha ng lakas ng loob. Ganyan nga, magsimulan na kayong matakot. Mas matindi pa dito ang ipaparanas ko sa inyo, sa oras na mahanap ko ang tatay mo, sigaw ng utak ko. Nagulat kami nang biglang bumukas ang pinto, at lumapit ang isa sa mga tauhan namin. Umayos kayong dalawa at manahimik kayo. Sigaw nito habang turo sa amin. Subukan yung tumakas, papatayin ko kayo na iintindihan nyo. Naramdaman ko ang panginginig ni Andrea, kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Napaigtad pa siya ng halos magiba ang pinto ng isara ito ng tauhan namin. Huwag mo, kung iiwan, pakiusap nito sa akin kaya lalo ko siyang niyakap. Hindi kita iiwan nakangiti kong bulong sa kanya. Sa loob ng 2 araw namin sa safe house, ay mas nakilala ko si Andrea. Hindi siya mahirap pakisamahan, at nakikita ko naman na mabait siya. Hindi din siya maarte na gaya ng inaasahan mo, sa mga anak mayamang babae at sikat na modelo pa. Hindi siya maislan, dahil lahat ng pagkaing dinadala sa amin ay kinakain naman niya. Malinis naman ang mga iyon, at ino-order pa nga ito ni Hazel sa mga sikat na resto kagabi. Matapos kong paamuyin si Andrea ng pampahimbing ng tulog, ay lumabas ako sa sala dahil nandoon ang 3. Maghanda ka na bukas, tatakas na kayo dito, sabi ni Hazel, habang umiinom ng kape sa sala. Oh my God, salamat naman. Sabi ko pagkaupo ko at tumabi kay Tanya, na agad namang yamakap sa akin bored na ako dito. Kumusta naman yung alaga mo sa loob? Tanong ni Tanya. Okay naman. Mukhang nakuha ko na ang loob niya gaya ng plano natin. Sagot ko, mas makukuha mo pa ang loob niya, kapag nakaalis na kayo dito. Si Nadia, yun, na as usual nakaharap na naman sa laptop niya. Tuldok, anong balita sa mga Escalantes? Tanong ko kay Hazel. Nothing to worry about sis, she assured me, wala silang nakitang kahit ano, na magtuturo sa mga tauhan natin, since nahack lahat ni Nadia ang mga CCTV sa lugar. May mga tauhan tayo sa lahat ng presinto sa Maynila, kaya siguradong makakakuha tayo ng information, kung sakaling magkakaproblema, dagdag pa ni Nadia. That's good, sabi ko at bago ako humigop ng kape. Ano bang plano mo sa mga Escalantes? Tanong pagdaka ni Hazel. Ang sabi ni Mama, tulungan ka namin pero ikaw daw ang bahala sa pagpaparusa. Ibinaba ko ang tasa ng kape sa center table, at saka ako tumayo. Walang makakaligtas sa galit ko, alam niyo, yan. Isa-isa kong papatayin sa harap ni Norman Escalantes ang mga anak niya. Gusto kong masaksihan niya, kung paano malagutan ng hininga ang mga anak niya, at saka ko siya isusunod. Sisiguraduhin ko na matitikman niya ang pinakamasakit na kamatayan. Napasinghap naman ang mga kasama ko, na akala mo naman ay bago sa kanila ang pumatay ng tao. Walang kasalanan ang mga anak niya Shira, iling ni Hazel. Alam mong labag sa batas ng organisasyon, yan. Hindi tayo mandadamay ng inosente. Wala din kaming kasalanan sa kanila,
Hazel, pero anong ginawa niya? Nang dahil lang sa lupa na hindi niya makuha, ay pinatay niya ang pamilya ko. Nanginginig sa galit na sagot ko. Nandun na ako at naiintindihan kita, pero hindi mo dapat idamay ang mga anak niya. Isa pa baka nakakalimutan mo, hindi pa tayo sigurado, kung ang matandang Escalantes nga ang utak sa lahat, hindi ba? Mahinahon na paliwanag ni Hazel. Tumayo naman si Nadia at hinawakan ang magkabilang balikat ko. We understand your pain sis. Galing din kami dyan hindi ba? Pero sana wag kang magpadalos-dalos. Aaralan natin ang lahat, at aalamin ang totoo okay. Lam-up na din si Tanya at niyakap ako. Nandito kami sa tabi mo sis, pero sa ngayon, get a hold of your feelings. Huwag kang mag-alala, kapag napatunayan natin na si Nornan Escalantes nga ang utak sa lahat ng ito, susunod kami sa gusto mo. Pero sa ngayon, kumalma ka muna ha. Huminga ako ng malalim, at saka ako tumango sa kanila. Sa ngayon susundin ko muna ang gusto nila, pero hindi ako mangangako, na hindi madadami ang mga anak ni Norman. Kahit ikamitay ko, gagawin ko ang plano ko, kasama ko man silang tatlo o hindi. Nagpaalam na din sila pagtapos naming pag-usapan ang pagtakas, na magaganap bukas ng gabi. Alam ko na ang gagawin ko, kaya naman nakahanda na ako. Pagpasok ko sa kwarto, ay tulog na tulog pa din si Andrea. May munting awa akong naramdaman para sa kanya, pero dapat isantabi ko iyon. Hindi ako pwedeng maawa sa kanila. Madamay na ang lahat ng madadami, pero tuloy ang plano ko. Matitikman nila ang galit ni Shira Cortez. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.